maraming salamat sa iyo, Laylin Caragay. At ngayon naman, Sandro, bilang bahagi ng modernisasyon at syempre lumalaking demands for basic needs. Ngayong umaga, alamin natin ng isang RX box daw na tinatawag kung saan nakakatulong ito ng malaki sa ating mga kababayan. So this morning, para po pag-usapan ng patungkol sa RX box, makasama po natin ang dalawa ating very special guest this morning. Let us all welcome Ms. Dr. Christine May Magtubo, UP National Telehealth. And of course, we also have Engineer Nathaniel Cruz, Electrical and Electronics Engineering Institute, UP. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Siguro maganda muna pag-usapan natin itong RX box kasi parang a lot of people don't really know what it is. What does RX stand for? And then what services does the RX box provide for the people? Okay, so yung RX box, basically it's a diagnostic/monitoring device, biomedical telemedicine device capable of capturing yung mga physiologic signals like blood pressure, heart rate, fetal heart rate, tachometer, contractions, and oxygen saturation from a patient, and then meron siyang, nakalink siya to an electronic medical record. So, ika-capture niya, iso-store niya, and then pwede niyang i-transmit or iba to a clinical specialist in a remote location, at this moment, Philippine General Hospital, for reading for diagnosis. Should the doctor or the health worker na nag-operate ng RX box, hindi niya ma-diagnose or matulungan yung patient. So this was launched last 2012. So ngayon, dinedistribute na natin siya sa mga areas na mga wala talagang kuryente or I mean, hindi talaga abot, malayo na sa... Mahirap yung accessibility, kumbaga. So saan na pong area natin siya na-distribute? Right now, we have 21 sites. So as far up as Sabtang, Batanes, and as far down as Impasugong, Bukidnon. Ang latest site namin yung sa Tubigon, Bohol, which was affected by the earthquake. And siguro pakita natin sa mga viewers natin kung paano ginagamit itong RX box. Siguro si Engineer Nathaniel ang magpapakita siguro sa atin. maganda muna pag-usapan natin kung baga anong klaseng technology ba ang ginagamit natin dito sa RX box na to. Kung baga, ano yung naisip para magawa nga itong RX box? Okay. Itong mga sensors, BP, pulse ox, and then ito, tachometer, Doppler ultrasound. In-integrate namin sila sa loob. And then connected siya sa isang Android device. Kung saan ang interface niya, o yung makita ng end user ay yung partograph. Ito yung ginagamit ng mga midwife o ng mga na-trained sila na gamitin ito. So, kumbaga yung paper form, ginawa lang namin digitize. So, dito na sila mag-i-input. Okay. So actually kasi, Sandro, based sa na-interview ko sila kanina, dinidistribute to sa mga far-flung areas kung saan hindi sila accessible talaga. So ginagawa dito, itatransmit nila so para malaman din siguro yung result ng isang patient, para mas mapabilis agad yung pag-transmit din ng kanilang resulta. Malaman din agad kung anong findings sa kanila. So I guess, kumbaga ako yung patient. So pagdating ko sa hospital, alam na nila kung ano yung problema. Hindi nila kailangan gumawa ng mga different procedures to diagnose? Yes, that's the idea. Malesen yung cost ng actual patient travel. Kasi kung i-refer yung patient through telemedicine sa isang clinical specialist, tapos it turns out hindi naman pala siya kailangan i-transfer, meron naman palang kaya silang gawin doon sa health center. So hindi na kailangan mag-travel mismo ng pasyente just to hear na pwede naman pala siyang gamutin doon. So, nagle-lessen yung cost of healthcare. Very timely yung sa Typhoon Yolanda. Nakapag-distribute ba tayo sa mga affected areas ng Visayas? Actually, we have an RX box in Mayorga, Leyte, but that was deployed before Yolanda. So far, we have 5 sites in Eastern Visayas from Northern Samar until Leyte. Alright. So this is funded by the DOST. Besides DOST, sino pa yung mga ibang agencies na nakatuwang natin dito? So, Nat is from UP Diliman, Electrical and Electronics Engineering Institute, and I'm from UP Manila, National Telehealth Center. Alright. And so far, kumbaga, with this being released, marami na ba tayong mga positive feedback na nakukuha about this, na kumbaga malaki nga yung nabawas sa time na kinokonsume para ma-diagnose ang isang pasyente? Feedback has been very good from our sites. Maganda yung utilization natin. Nagagamit talaga nila, partly because most of our sites are volunteers. So nafe-feel talaga nila na kailangan nila yung device. Siguro, Engineer, itry natin yung RX box kung paano. Let's start with siguro pagkuha ng blood pressure. Ikaw gusto mo? Ako yun. Gusto ko yun. Sige, ako na lang magkakabit.
So, ito yung, okay, we have technical Ito problem. yung So, ito yung blood blood pressure cuff natin. So, in a health center, no, ito kasi talaga, ginawa namin itong part ng bid ng Philippines to achieve the Millennium Development Goals 4 and 5, no, to lessen infant mortality and maternal mortality. So, if you can see, ito, ginagamit to sa panganganak, no, so, pag nag-monitor ng buntis, so, ready na. So, ikakabit lang, and then, electronic yung pagkuha ng dito. So, nagta-tighten. Relax mo lang. Nagta-tighten. Yan. And then, mabilis lang. Kasi the idea is, lahat ng to, pwede mo nang ikabit sa patient, and then, in one go, Makukuha na lang. Makukuha ka agad. So, talagang, makakonserve tayo ng time. Yes. So, mas efficient din siya, aside from the fact na pwede mo i-store and i-transmit yung data. And question ko lang, like, kumbaga sa store and transmit, how do we usually transmit the data? Parang, kumbaga, may cellular data yung tablet, cellular data capability yung tablet na connected to the okay hospitals? naman yung As long as Normal. merong internet connectivity, pwede natin gamitin yung network ng cell site, Yes. kung DSL, or yung ginamit namin sa DOST, yung TV white space. Pero engineer, minsan nagkakaroon din ng problema Ito yung kung heart rate. ita-transmit siya sa mga far-flung areas. Usually, walang internet. Paano po natin nagagawa ng paraan yun? Mga ganung paraan. Nasa locally pa lang yung data, and then in time, kung magkaroon na sila ng internet, pwede na i-synchronize yung data. Okay. Actually, through other means, pwedeng i-SMS or i-email. Kung walang internet, that's precisely the reason why kami with other projects ng DOST like TV Whitespace and their efforts also for disaster relief. So, para ma-partner talaga yung RxBox with connectivity projects ng DOST. Okay. So, Kamusta na ba yung kamay mo? actually, ito yung heart rate ko, nandiyan lumalabas na. 97% yun. So, that's Normal that's yun. very good. Okay. Kinabahan siya ba? Oo nga. Ay ko, parang Naman wala, si sir. wala pa yatang result. So, pwede nga pa-review lang kung ano yung mga pwede nating makuha from the RxBox, sa mga results, kumbaga, sa mga pag-diagnose natin ng patient. So, meron nga tayong heart rate, meron tayo ng blood pressure. This oxygen saturation dyan. And then this one is blood pressure. This one is fetal Doppler, so fetal heart rate. Kasi like I Okay. said, ginagamit siya sa mga buntis. Sa mga buntis. And then ito yung TOCO. This is for yung contractions. So, Okay. taken together, marami kang ma-interpret kasi doon kung normal pagbubuntis, normal labor, hindi normal. And then ito is just a clicker para i-mark yung fetal movement. Okay. Doc, paano to? Are we planning na talagang i-full blast yung campaign or yung pag-launch sa RxBox this year? Or ano latag nating plano for 2014? Actually, for this year, we plan to go to 120 sites. So, 100 sites more. So, ang earliest deployment namin will be in March, and we're looking for volunteer sites talaga. Kasi dun yung mataas yung utility niya. In the future, we want to have one RxBox at least for one congressional district. So, that's 234 sites. So, syempre, in the future pa ulit after that, we're also seeing na siguro meron din siyang benefit to be marketed, ganyan. But at this point, nasa R&D pa tayo, so it's not available commercially. Okay. And yung cost of production naman itong RxBox, usually, kumbaga, kung gagawin natin, matagal ba siya gawin? And ano yung mga factors na, kumbaga, nagpapamahal or nagpapamura sa kanya? Since under research nga siya, it costs mga 80 to 100K. Okay. So Per then, RxBox. Per Per RxBox. box, yes. Kung nasa productions na, baka mas Malilesen pa natin. Pero ngayon hindi pa siya pwede ibenta kasi tinatanong ko, pwede ba bumili ako para sa bahay? Sabi niya, doktora, ay hindi pa. For research pa siya. Alright. Siguro ngayon nakakatuwa, Sandro, kasi talagang nakikita mo yung technology, no? Very modernized na rin at nakakatuwa dahil malaking tulong at ginhawa ito para sa ating mga kababayan. And of course, at this point, do you have any last message to our viewers, Doktora? Siguro if there are sites, yung mga municipal health officers or rural health units that you think your health center or lying in can benefit from the box, we encourage you to apply as volunteer sites. For this research project, you may contact us at the National Telehealth Center, info.admin@telehealth.ph. Engineer?
Nasabi na ni Dr. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Christine Magtubo and Engineer Nathaniel Cruz. Yan, maraming salamat. At talaga, ang dami natin tutunan dito talaga sa technology na ito na alam nating makakatulong, especially kumbaga like sa mga disaster-struck areas, yung mga medical tents nila, doon talaga mas mapapabilis yung assessment ng mga problema ng mga pasyente dyan.